Breaking news, Coach Tab Baldwin, kumpirmado na hong papasok na sa PBA. Bali na kumbinsi pala si Coach Tab dahil sa sobrang lucrative ng offer. Ibinay out ng Ateneo ang natitirang kontrata ni Coach Tab sa kanila para maging bagong head coach ng Converge. Itinodo na talaga nila. At Coach Alden Ayo mananatili sa Converge hanggang sa dulo na lang ng Philippine Cup na to. CJ Perez magiging bagong face of the franchise na ba ng SMB? Dahil alam nyo ba mga kuys, na si CJ ang pinaka-high scorer ngayon, hindi lang sa SMB kundi sa buong liga. Bago tayo magpatuloy, kung nais yung suportahan ng aking channel, just click subscribe and share. Hindi ko inakala na kaya pala talagang kumbinsihin ang pinakamagaling na coach sa collegiate level, si Coach Tab Baldwin. Ang pagkakaalam ko kasi si Coach Tab, napakahirap kumbinsihin lalo pa sa kanyang prinsipyo na dapat doon tayo sa may quality leagues na may 2 imports. Ngayon, papasok siya sa Philippine Cup pa. Well, busisiin natin yung mga nangyayari. Una, binay-out ng Ateneo ang natitirang kontrata niya sa kanila. Tapos, saktong-sakto, inoferan si Coach Tab ng kung tamang dinig ko, 1.5 million daw kada buwan, depende sa magiging takbo ng kupunan. Bali na kumbinsi si Coach Tab dahil sa young core na meron sila. At kilala si Coach Tab na mahilig mag-train ng mga young talents. Gaya nung hinawakan niya sa Gilas, sina SJ Belanghel, sina Justin Baltasar, RJ Abarrientos, Jordan Heading, Dwight Ramos, at kahit mga youngsters, pero halos tatalunin pa nilang Serbia. Ngayon na si Coach Tab ay naging interesado na nga sa Converge, tiyak magiging exciting ang labanang to, lalo na kapag nakaharap na niya yung mga coaches na kinalaban niya noon dahil sa kanyang bold pero real talk comments tungkol sa PBA at sa mga coaches. Ang mas nakaka-excite kasi pati yung Converge naging mainit din sa mata ng PBA dahil sa layunin nila na maging intact at huwag mamigay. Tiyak ako na pagpasok ni Coach Tab sa PBA, pag-iinitan sila ng ilang teams. Isa itong napakalaking challenge para kay Coach Tab kung kaya ba niyang patunayan sa PBA yung IQ niya. Kasi sabi ni Al Francis Chua, hanggang collegiate level lang daw siya. Kung totoong magaling siya, bakit hindi daw muna niya talunin ang mga coaches sa PBA? Naku, isang malaking hamon yan. Anyway, uulitin ko po si Coach Alden Ayo hanggang sa katapusan na lang ng Philippine Cup Conference. Pagkatapos niyan, papalit na agad si Coach Tab. Teka, bigla kong naisip, kaya pala biglang nagbago ang isip ni Justin Baltasar na papasok na lang pala siya sa PBA kasi papasok na rin yung paborito niyang coach. Kahit medyo tagilid ng PBA ngayon pero nagiging interesting bigla dahil kay Coach Tab. Paano kaya mapapatayo ni Coach Tab ang naghihikahos na Converge team na dati sinasabi nila na tatalo daw sa mga big teams? E ang nangyari, sila pang ang pinaka-lowest sa lahat. Dito na rin malalaman kung sa mga players ba talaga o nasa coaching lang. At dahil mataas ang expectation kay Coach Tab, tiyak ako na may magkokomento kaagad sa debut game niya, manalo man yan or matalo. Tingin niyo mga kuys, bagay kaya si Coach Tab sa Converge? Tara, next update, CJ Perez magiging face of the franchise na raw ng SMB? Aba, mabigat yan ah. Parang si Coach Gallant na overwhelm masyado kay CJ lalo na nung sa performance niya sa PBA All-Star. Alam nyo, tama si Bolik. Si CJ dapat ang MVP noon kasi si CJ talagang nagdala ng team. Bale naging MVP lang si Bolik dahil sa 5-point play niya. Pero sa overall scoring si CJ talaga dapat yon. Pero siguro, tinimbang na rin ng PBA, nakakatanggap lang ni CJ ng BPC award kaya kay Bolik binigay. Ganyan sa PBA, di ba? Wala sa stats yan. Depende yan sa kanila. Kung si CJ pang franchise player ng datingan, posible naman talaga. Natalo nga niya si Junmar sa BPC award, tsaka imposible din na i-trade siya ng SMB. Siyempre, ilang taon nilang hinintay yan at si CJ naglalaro ng kanyang prime years kaya hindi malayo na magiging face of the franchise siya. Pero para sa akin, kapag sinabing face of the franchise, yun kapag nababanggit mo ang team, mukha nila agad ang may isip mo. Halimbawa, pag sinabing Pure Foods, James Yap agad ang nasa isip mo, diba? Kapag sinabing Ginebra, Mark Agiwa. Ganun ang face of the franchise. Si CJ siguro dahil medyo bago pa lang kaya hindi mo talaga masasabi na face of the franchise siya. Mas nagiging face pa nga dyan si Fajardo or sila kay Danny, Mon Fernandez. Tapos Alaska, Johnny A, Ginebra, Jaworski. Tapos Pure Foods, pwede ding Alvin Patrimonio. Depende sa mga era nila. Para sa inyo mga kuys, bagay ba na gawing face of the franchise si CJ Perez ngayon sa SMB?